saan pipihit at kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas, matatapos ang paghihirap, kalwalatian ang haharap, at titingin ka sa likod mo't magbabalik na lang. Makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Amen. God first morning po mga kapatid. Dito lang, buksan ko lang ito. Ayan. So, ayan, kung ako sa'yo, lalapit ako sa Panginoon. Sabi-sabit kung ako sa'yo, ako ay lalapit. Ayan, sa gumawa ng lupa at langit. Diba? So, ang ating Panginoon, ang ating kanlungan mga kapatid. Ngayon ay araw ng Huwebes. Naku, kamusta tayo lahat? Ang iba nasa bakasyon na, ano? Pero tayo nasa God first morning pa rin mga kapatid. Kaya salamat at tayo ay patuloy na pinagpapakala ng Panginoon. At nakabakasyon tayo kasama si Jesus ngayon sa mga ganito. Ano po? Nakatipid na, masaya pa. Praise the Lord. Ano po? So ayan mga kapatid, batiin muna natin nandito sa live ngayon. Sina Ate Reby, good morning po sa inyo. Sister Sweetie, kasama ng buong pamilya, good morning po. Ngayon ni Sister Neneng, good morning sa iyo dyan at sa inyong mga kasama. Ate Lorna, Kuya Bobby. Ngayon din si Ate Lorna, si Ma'am Nora pala, si Ma'am Nora. Tapos ba't dalawa yung pangalan? Anyway, Sister Wilma Fernandez, ayan po, no? Good morning sa ating lahat. At sa Pastor, good morning din po sa inyo dyan, ano? At kay Sister Elena Pablo, kapapasok lang sa chat box. Magandang umaga po sa lahat. God first morning po sa ating lahat. So ngayon ay pagkalob natin ng pagkakataon kay Pastor. Pastor, good morning po. Good morning po, Kuya Melbs. Ayan, happy vesper po sa lahat ng mga kapatid po natin. So ngayon ay part 1 ng April 18, isang pundasyon para sa pakikipagtulungan. So kahapon walang Zoom, buti ngayon ay meron na. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos, sa umaga nito kami po ay nagpapasalamat sapagkat bagamat kami makasalanan, kami hindi nyo kinalilimutan at patuloy na pinagpapala sa bawat araw ang bawat isa sa amin. Panginoon, aming idinadalangin ang aming pag-aaral
Tulungan niyo po kami, pong maintindihan ito at ma-apply sa aming mga pang-araw-araw na buhay. At kayo po ang patuloy na siyang maging sandigan namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag kami makalimot sa inyo, bagkus patuloy kami sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sangayon po dito sa ating text 10:16 ng John, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang pakinggan ang aking tinig. So ang ating Panginoong Diyos ay nag-expect na marami pang mga tupa sa kanya sa ibang kulungan na wala sa kanya. Kailangan din silang matawag, maakay upang lumapit sa ating Panginoon, pakinggan ang salita ng ating tagapagligtas. So ito yung isa sa mga naging pundasyon ng mga talata para lalong mahimok ang mga pioneer natin na mangaral pa ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi pa dito, sa kanilang bagong pakahulugan sa Shutdoor at sa pagbagsak ng Babylonia, si James and Ellen White ay nakalika ng theological na pundasyon para sa pakikipagtulungan ng Adventismo sa ibang Kristiyanong grupo. So papaano ito? Ang gayong pagsasamahan ay naging lalong higit na usapin habang naunawaan ng mga Seventh-day Adventist na ang ikalawang pagdating ay hindi gayon kalapit gaya ng kanilang inaasahan. Kasi nga naman sa panahon na yun, sa panahon natin, di pa dumarating ang Panginoon. Sa panahon nila, malayo pa nga talaga pagdating ng Panginoon ayon sa prophecy. Sa panahon nila yun. Pero sa atin, mas malapit na. Di ba? Ngunit ang pakikipagsamahan sa mga tagalabas ay magdadala ng sarili itong puwersa sa denominasyon na maghahati sa kaisipan ng Adventista sa maaari nating isiping katamtaman at sobrang orientasyon. So mayroong parang nagulo ang Seventh-day Adventist sa panahon na yun, sa panahon ni Mrs. White. Yung mga katamtaman ay pumapabor sa kooperasyon na hindi makikipagkompromiso ng theological at ethical na integridad ng kilusan. Habang ang mga sobra ay nahihirapang gumawa kasama ang ilan mga grupo na kakaiba ang pananaw sa kanila. Kasi nga may mga grupo na iba naman talaga ang doktrina sa Bible. Wala naman talaga sa Bible minsan. Halagi, hinaluan lang ng sarili nilang interpretasyon. Isang halimbawa ay ang relasyon ng Adventista sa Women's Christian Temperance Union o WCTU. Malinaw na ang kalusan ay may ilang magandang mga idea. Halimbawa, katotohanan. Itinataguyod dito ang pagpipigil sa sarili. Isang usapin na kasang-ayon sa mga itinataguyod ng Adventista. Bilang resulta noong 1877 pa lamang, ang mga Adventista ay nag-umpisang makipag-isa ng kanilang mga pagsisikap sa WCTU. Naging maayos naman ang tungkol sa WCTU. Sila ay tila maayos na mga Kristiyanong kababaihan. Ngunit pagkatapos ng 1887, kasi dito 1887, ibig sabihin, organized ng Seventh-day Adventist Church, kasi 1860s tayo, 1863, ay pinalabo nila ang tubig sa pamamagitan ng paghahanay ng sarili nila sa National Reform Association sa pagsisikap nitong makakuha ng pambansang batas para sa kabanalan ng linggo. Yun. Nang taong ding iyon ay idinagdag ng WCTU ang Departamento ng Pangingilin ng Sabat o linggo sa sarili nilang organisasyon. Ibig sabihin kasi kaya ganyan, Sabat-linggo. Dahil yung Sabat sa kanila ay linggo doon sa WCTU. Kaya wag po tayo malilito. Kasi karamihan naman ng mga denominasyon ngayon, ang akala nila na ang Sabat ay Sunday. Yan. Hindi nila naintindihan na hindi yun ang Sabat, yung Sunday kundi Saturday o Sabado, at nandiyan naman yan sa Bible at yan naman ay binabasa ngayon sa Pasyong Mahal. Ang Sabado'y ipangibig, ang Santa Iglesyang tapat. No, ito'y siniyasat at nilikha ng Diyos na may kapal. Ang Sabado'y ipangilid. Yan. Nasa Pasyong Mahal yan, page 5.
So yung pong WCTO, ginawa nilang Departamentong Pangilin ang linggo as a Sabat. Yan. Ang sumunod na taon ay sinportahan nito ang batas para sa linggo na inilatag ng senador na si Blair. Sa pananaw ng ibang mga Adventista, ang mahakbang na iyon ay mabilis na nagpakilos sa WCTU patungo sa pagiging isang ganap na Babylonia. Bagaman mayroon silang katotohanan sa pagpipigil, gayon din ay sinusuportahan nila ang mali sa usapin ng Sabat kasi nga linggo sila at hindi Sabado. Naging konklusyon ng ilang Adventista na kung hindi yun pagkalito o Babylonia, ano yun? Ang gayong mga paglago ay nagpatuloy na maging dahilan ng alalahanin sa panig ng mga Adventista noong mga 1890. Yan, iyon ang mga katotohanan ng usapin. Takdang aralin ngayon, pag-usapan kasama ang iba, ay ang takdang aralin o isipan ang tamang pakikitungo o pagkilos na dapat gawin sa mga gayong sitwasyon. So paano nga ba kumilos sa mga ganong sitwasyon? Meron silang maling doktrina, nakita natin, no? Maganda yung dating communication natin sa kanila. Sa akin, huwag mong itatabuli. Di ba? O, bagkus bahagian natin ng salita ng Panginoon. Huwag natin silang itatabuli. No, huwag natin sila parang pandidirihan. Ay, mali yun sa inyo. Hindi ganun dapat. Hindi tayo dapat maging judgmental. Kasi ang kilala ang mga Seventh-day Adventists na napakaraming mga denominasyon ng mga judgmental. So wag nating i-judge mga kapatid. Bagkus pakasamahan pa rin natin. Kung punta tayo sa ganung sitwasyon, total alam naman natin ang katotohanan, di ba? Bakit ginawa mo ang mga pagpiling iyong ginawa? Anong mga prinsipyo, sabi dito, ang nagtulak sa iyong mga desisyon? Paano nakaapekto ang usaping ito sa kung ano ang kahulugan ng pagiging Kristiyanong Adventista sa kasalukuyang mundo? Yan. Ano po ang sabi dito, paano nakaapekto ito sa pagiging Kristiyanong Adventista? Nakaapekto ito malaki mga kapatid. Bakit? Halos lahat ng mga denominasyon, linggo ang pangilin o yung Muslim, Friday sila. Pero halos karamihan ay Sunday na ginagawa nilang Sabat ito, yung Sunday. No? Pero mga kapatid ko, ang dapat nating gawin bilang Adventista, stand firm sa kung anong sinabi ng banal na kasulatan, di ba? Stand firm kung anong sinabi ng Biblia. So wag tayong magbulag dahil marami sila, dahil halos lahat yun ang ginagawa. Hindi tayo dapat magpakabulag. So kung ano ang sinabi ng Biblia, doon tayo. Kasi hindi naman yan, ang katotohanan naman mga kapatid, hindi naman yan paramihan eh. Ang katotohanan ay nakabase sa kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya ang gagawin natin, mangaral lang ng mangaral. Sabi dito, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito sa kanilang at kanilang papakinggan ang aking tinig. John 10:60. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy natin idalangin ng bawat isa. Kayo po, ano ang gagawin nyo? Saan man kayo naroon ngayon? Ano ang gagawin nyo kapag meron kayo nakakasalamuha na ibang denominasyon o iba ang reliyon niya? Ano ang iyong gagawin? Ano ang iyong pananalita na sasabihin sa kanya? Nawa mga kapatid, ay makita yung pag-ibig ng ating Panginoon, no, na meron tayong intensyon na sila ay bahagian ng katotohanan. So pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos and happy Vesper po sa inyo po lahat. Melvin? Amen. Salamat po, Pastor. Ano po? Ay, napakaganda. Huwag maging judgmental, ano? Tayo ay maging open door Adventist, mga kapatid. Sabi dito, napakaganda, no? Pakikipagtulungan pero hindi pakikipagkompromiso, sabi dito. Yung mga WCTO, Women's Christian Temperance Union, bagaman sila ay nangingili ng linggo, sila din ay may magandang layunin. Ayan, ano? Tulad ng pagpipigil sa bisyo, nakapareho rin ang paniniwalang Adventista. May mga layunin din sila magaganda, no? Yun nga lang, di nagkasundo dahil nagkaroon ng hidwaan, sabi sa lesson, dahil sa kanila ang Sabat nila ay linggo. Pwede tayo makipagtulungan sa ibang mga pananampalataya, sabi sa lesson, ha? Pero hindi tayo magkukompromiso. Huwag natin bibitawan yung sarili nating doktrina o pananaw na
tayo ay sa kabang sabat natin ay Saturday pa rin, ano. So ganun, ano, huwag tayo madadala sa kanila. Mas maganda sila yung madala natin sa loob. Isa naman yung layunan natin, maging mabuti, ano. So yun lamang, doon lang nagkaroon talaga ng pagkaiba sa ibang bahagi. Pero ang sinasabi dito, huwag tayong maging saradong pinto. Maging bukas tayo. Pwedeng mapagtulungan. Kasi meron comparison dito eh. Una yung katamtaman. Bukas na makipagtulungan. Basta't hindi babalawain ang prinsipyo. Yan. Tayo ba isang bukas? Makipagtulungan o sobra? Ayaw sa anumang ugnayan sa iba, lalo na kung may konting hindi pagkakatugma. So ayaw ba natin makipagtulungan sa iba? So, pwede pala, no? Pwede naman tayo makipagtulungan, lalo na sa mga gawain. Nangyari, community service, yan, mga ganyan. Ganda, no? So, sa pagpapatuloy, tayo ay manalangin ngayon, mga kapatid, naman tayo maging bukas na pintuan at hindi tayo maging judgmental sa ating hindi ka pananampalataya. Bagaman sila din, sabi sa verse ay, sila din ay mga ah, tupa na nawala sa kulungan. Ano? Kaya kailangan ng Panginoon na sila ay makita ng Panginoon. Ano po? So yan, let's pray po mga kapatid bago tayo lumipat sa kabila. Samahan niyo po ako. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat sa lesson na ito na pagiging Open Door Adventist. Ang aming mga pioneers ay magandang na pag-aralan na ituro sa amin, kaya kami ay sumusunod na patuloy naming gawing bukas ang aming kaisipan para sa ibang mga mananampalataya na sila rin naman ay magandang layunin sa mga kapatiran. Nawa sa pagpapatuloy na aming pag-aaral, lalo pa na maunawaan lalo ang pagiging Open Door Adventist, at ito ay aming maipamuhay. O dakilang Diyos, samahan niyo po kami sapagkat sa aming sariling kakayanan ay wala po kaming magagawa. Sa aming pagpapatuloy ng devotional sa umaga nito, paglipat sa God First Morning, patuloy niyo kami samahan ng Holy Spirit, makita namin ang inyong pagmamahal. At kami makita namin ang kalagayan namin bilang isang tapat na katiwala. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, lilipat lamang tayo sa kabila. O, sandali lang. Ayan. Kahapon nagka-problema yung Zoom, pero ngayon okay na. Mabuti na lang. Ayan. Po mga kapatid, danger in prosperity. Meron po ba sa inyo po mga kapatid na nais na pong mag-share, magkwento, magbigay ng reflection po sa ating pong counsel and stewardship, danger in prosperity? Meron po sa inyo mga kapatid? Hello, Pastor. Yeah. Magandang umaga, Pastor Lego. God first morning po. Narinig po ako? Hello? Hala, nawala na ata. Malinaw, Pastor, malinaw. Malinaw pa, sir, malinaw. Loud and clear po. Ay, salamat. Naririnig po kayo. Po. Salamat po. Paki-admit na lang po yung mga pumapasok habang ako po ay nagsasalita. Ito pong ating pinag-usapang kahapon, ang panganib ng prosperidad. No? Tama ba ako sa pagkakatagalog ko, Brother Semi? Ang panganib ng prosperidad o maaring Paglago. ba ang tawag dyan? Yan. Napakaliwanag po ng mga admonition ni Sister White kung ano po yung hinaharap na panganib ng mga taong angat ang buhay. Ayan. Maganda pa siguro ganun Tagalog na lang, ano? Angat ang buhay sa maraming pagkakataong binigay sa kanila ng Panginoon o potensyal, kakayanan na humawak ng mga
malalaking pinansyal o maaaring material na kakayanan. Ito mga kapatid ay isang bagay na maaaring paalaala rin sa ating lahat. Ito pong sinasabi dito sa atin, kung ano yung panganib na ito ay yung pong risk ng, ang tawag dito, spiritual risk, no? Spiritual risk ng pagkakaroon ng ganitong uri ng kalagayan. Kaya hindi po ito madali mga kapatid. Kala po natin, yung pong maging mayaman o maging angat sa buhay ay madali. Kapatid, mas matindi ho ang panganib na mayroon sila. No? There is spiritual danger. Ang tawag po dito ay prosperity possesses a spiritual risk. Tandaan po natin yon, ano mga kapatid? Sa kadahilanan po na ang tukso ng pagkakaroon ng ganitong bagay ay nakakaapekto po talaga ng malaki sa spiritualidad. Either gawin tayo nitong hambog, tama ba yung Tagalog ko? Parang, ano ba? Gawin tayo nitong ma-pride, no? Or gawin tayo nitong mababa. Yun yung sinasabi po ni Sister White. Ang isa pang panganib nito, mga kapatid, ay binanggit po niya sa atin na yung pagpupuri sa atin, yung commendation can breed pride. No? Yung pagkilala, yung papuri na ibinibigay sa atin ng mga tao na nagpapasikat sa atin. Ayan, nagpapasikat sa atin. At lalo na doon po sa mga hindi nga po sanay pa na marunong magbigay ng tamang commendation at mga praises sa larangan po ng pagkakaunawa ng pagiging katiwala o prinsipyo ng pagiging katiwala. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, ito pong usaping ito ay karaniwan na sa ating panahon ngayon. Nakakasanay, nakakahirati na makatanggap tayo ng ganitong uri ng mga papuri. Kapag mapapansin po ninyo, kapag ang tao ay significant, ang naiko-contribute na material o financial sa iglesia o sa larangan po ng mga gawain na pagsuportang material o financial, ay ang madalas na nababanggit natin ay yung po talagang mga pangalan ng mga tao at sa mga event at sa mga recognition award, pagbibigay nito ay hindi tayo nagiging maingat, na nagiging sanhi nga po ng panganib na kinalalagyan ng ating mga kapatid na mayroong ganitong potensyal o kakayanan. Mabuti sana mga kapatid kung yung ating kapatid ay napakataas ng espiritualidad. Ay ang malungkot, ang madalas nga pong nangyayari ay nagiging sanay na ma-recognize ang mga pangalang ito. At pagka hindi na na-recognize, ayan na, ay parang nag-iisip na po sila ng nawawala yung tiwala kasi parang hindi na natin nagagamit ng maayos yung kanilang mga idinodonate o yung mga ibinibigay. Mga kapatid, ako po ay na-impress sa isang family. Actually, marami po akong kilala ng mga nakaka-impress na mga kapatid. Ang kanilang family at spiritualidad ng kanilang sambayan ay highly commendable. Nakaka-inspire po sila ng liberality. Meron pong isang pamilya na kilala po sa norte na ang tatay po nila ay pastor.
hindi ko na po babanggitin yung pangalan, pero kilala po ito. At sila ho ay yung pamilya po, yung mga anak po ay inorient ng kanilang magulang na pastor sapagkat ang mahal po nila na gawain ay yung pong school o yung colleges. Kasi yung tatay po ay naging teacher ng kolehiyo at naging principal pa rin po ata. Ngayon, noong pumanaw na yung magulang, itong mga anak ay umunlad ang buhay. Talagang mayayaman sila mga kapatid sa United States. At sila ho ay sumasali sa plan giving and trust services ng ating church. Pero talagang mayaman sila mga kapatid. At alam niyo po kung mag-donate po sila ay 20 million. Yung last po na kanilang kinontribute sa pagtatapos po ng college ng Palawan ay initial po nilang ipinadala na pera ay dolyar po ito pero i-convert na lang ho sa peso ay 20 million doon po para ho sa pagpapatayo ng gymnasium ng college. At sumunod po ay yung pong mga dormitories and classrooms na itatayo po doon na bago sa atin pong institusyon sa Palawan, sa college. Alam niyo ho, all in all siguro ang kanila pong na-i-contribute doon ay nasa 70 million. Ang patid, hindi ko biro yun. Pero nung nag-groundbreaking na po, doon po ako napaiyak. Ay halos ayaw nang magsalita nung kapatid natin na sabi na, ano magagawa namin? Sabi nung kapatid na babae, ano magagawa namin? Wala kami ditong kontrol. Ang Diyos lahat ang may-ari nito. Mga kapatid, talagang nakaka-touch. Wala kami dito, wala kaming bahagi dito. Pinahawak lang ito sa amin ng Panginoon. At huwag nyo kaming bigyan ng parangal dito. Ang parangalan dito ay ang Panginoon. Ayun mga kapatid, ganun sana ang mga salitang maririnig sa mga kapatid natin. Sila po yung nag-i-initiate na huwag nyo kaming banggitin ng labis sa mga ibinibigay na ito. Ito ay pag-aari lahat ng Diyos at kami lamang ay tapat na katiwalang kumikilos ang ayon sa ibinibigay na patnubay ng may-ari. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay kung magbibigay man sa gawain ang very significant o angat sa karamihan ng ating mga kapatiran, sapat na po sa atin ay pasalamatan tayo sa pagtatapat. Pero yung pasalamatan pa po tayo sa ating ibinigay, ay labis na po yun mga kapatid. Kasi wala po tayo talagang ibibigay. Ang may-ari po talaga ng lahat ay ang Panginoon. Kaya ang dapat na sasabihan natin ng salamat sa donasyon ay ang Panginoon kasi wala po tayong idodonate. Ang Diyos lamang po ang pwedeng mayroong i-donate. Bakit? Siya lang po ang may-ari. Kaya po ang ating iaangat para maalis ang panganib ng mga taong binigyan ng higit na kakayanan ng Diyos sa material na bagay, ay iangat natin yung pong tunay na may-ari, ang Panginoon, at pasalamatan sila sa kanilang pagiging tapat na katiwala ng ating Panginoon, na ginawa silang daluyan ng mga material na ito para isulong ang gawain ng ating Panginoon. So ito pong dalawa na ito mga kapatid, yung prosperity poses a spiritual risk at saka po yung commendation can be breed of pride. Meron po pong sinabi si Sister White pangatlo, the need for accountability and vigilance. Ayan. Ito po ay napakaliwanag din po sa sulat ni Sister White na ito na binibigyan po tayo ng guidance na lalo tayong maging mapanalanginin. Ipag-pray natin na maging mababa ang loob natin individual sa panahon na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong mag-handle ng mga potensyal, mga material potentials na ating pong pwedeng contribute sa gawain ng Diyos. Kaya mas kailangan po ng higit ng taimtim na panalangin ng mga kapatid nating mayroong ganitong uri ng kalagayan. Hindi po madali ito mga kapatid sa kanila.
Kaya kung ako po sa inyo ay akin pong isinasuggest na sasambitin po ninyo sa panalangin, pangalanan ninyo sa inyong personal prayer ang alam ninyo at kilala ninyo mga kapatid na angat ang buhay kasi hindi humadali yun sa kanila. Napakarami po ng tukso na kanilang kakaharapin sa pagmamanage po ng mga resources ng Panginoon na ibinigay po sa kanilang mga pangangasiwa. Hindi po yan mga kapatid, ganun kadali. Kaya ipapagpe-pray po natin silang lahat. Salamat po mga kapatid at sana po ay tayong lahat ay magkaroon ng puso na mapagpakumbaba sa panahon na tayo po ay binigyan ng Diyos ng kakayanang mag-contribute ng significant na amount para sa gawain ng ating pong tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jerry. At tunay po na meron po talagang panganib. Pero ang mga tinatanggap po natin ay malaking blessing. Ang hamon po sa atin, tayo po'y magtapat sa Panginoon. Ngayon po ay nais ko pong tawagin si Pastor Nelson na meron din po siyang reflection sa ating pong pag-aaral sa umagang ito po. God first morning, everyone. God first morning po. God first morning, Pastor Nelson. Salamat. Praise the Lord. Kami po ay narito ngayon sa Baguio. Ang mga pamilya po ng mga pastor ay nandito. At ang iba ay nasa AUP. So napaka-inam ng atin pong pinag-aaralan mga kapatid ang danger in prosperity. Sino sa atin ang ayaw ng tinatawag na prosperity? Kahit ako ay gusto ko ang prosperity at pangarap ko sa mga kapatid ang magsipagyaman. Ako lagi kong binabanggit yan. Simula nung ako ay pangarap ko na ang mga kapatid ay magsipagyaman. Subalit, dito sa Council on Stewardship ay merong malaking panganib. Ano ito? So merong dalawang panganib sa prosperidad o pag-angat sa buhay. Merong dalawa na binabanggit dito. Unang-una, with much peril to humility and spirituality. So dalawa ang panganib ng pag-angat sa buhay, humility at spirituality. Kung titignan natin dito, itong dalawang ito ay unang-una yung humility, pride, yung opposite, pride. So madidevelop sa isang tao yung nakakaangat sa buhay, yung pride. Lahat naman ng tao ay may pride. Kahit nga mahirap na tao ay matataas ang pride. Kaya nga kapag ang tao ay naka-acquire na ng pag-angat sa buhay, yung kanyang pride ay tumataas. So, kaya sabi dito mga kapatid, ingatan natin yung ating mga sarili na kapag tayo ay nakakaranas ng paglago, mga kapatid, yung pride. Sapagkat ang pride, yaan ang ugali ni Satanas, mga kapatid, yung pagiging mapagmataas. So, binabalaan tayo ng spirit of prophecy na kapag ang isang tao ay aangat sa buhay, financially, ay yung pride mga kapatid ay kanyang bantayan, yung kanyang sarili. Yun ang binabanggit dito. Pangalawa, na they are much in peril to humility and spirituality. So, selfishness mga kapatid, pride and selfishness ang sa stewardship nito. Yung pagiging mapagmataas at pagiging makasarili. So, kapag ang tao ay nakakaangat na, magtatapat pa ba sa Panginoon? Kapag ang tao ay nakakaangat na sa buhay, makapagbabalik pa kaya siya ng ikapo? So, kung titignan natin mga kapatid, so
kung titingnan natin sa ating paligid, kaya sa bagay, sinabi naman dito ng ating lesson, throughout the ages. So sa lahat ng panahon, throughout the ages, nakita ang bagay na ito mga kapatid, na merong panganib. Ngayon, kung kayo ay nakakaangat po sa buhay, masarap mga kapatid umangat sa buhay, napakainam na karanasan yan. Napakainam na karanasan. Sino ba ang ayaw na umangat sa buhay mga kapatid? Pero pinapayuhan tayo mga kapatid na tignan natin yung ating karakter, yung humility dapat mangibabaw. Yung pride mga kapatid, yung pagiging mapagmataas. Kaya ako mga kapatid, napakarami ko na rin nakita na mga taong maraming pera o mataas ang kanilang posisyon pero nananatili silang mababa mga kapatid. Pangalawa, yung selfishness, spirituality. Yan mga kapatid, ang ni Mrs. White. So ito yung dalawang panganib na nakita sa mga taong nakakangat sa buhay. Ngayon ay nagpayo si Mrs. White. Ano yung gawin? Ngayon kapag lumalago pinsyal, umaangat sa bahay, dapat din natin, sabi ni Mrs. White, yung tinatawag na spiritual prosperity continuous. Habang lumalago mga kapatid ang isang tao o umaangat sa buhay ang isang tao, dapat wag din niyang kalimutan na lumago spiritual. Ibig sabihin, ano yon? Habang siya'y lumalago mga kapatid, dapat mas lalo siyang nagiging mapagpakumbaba. Mas lalo siyang nagiging tapat sa Panginoon sa kasi subukan mga kapatid ang pagbabalik ng ikapo at handog. Uy, malaki na ang aking kinikita, di malaki na rin ang aking ikapo at handog. Yung selfishness. So ganoon mga kapatid. So sabi ni Mrs. White, ang tao lalago, dapat spiritual kung mga kapatid sa mga tao lumalago din. Kaya nga ito mga kapatid, sabi ni Mrs. White, mararanasan lamang daw ito kapag tayo ay dumedepende doon sa Diyos. So, yun unang-una mga kapatid, ang sekreto dito, dumepende. So ito yung mga payo ni Mrs. White. Pangalawa, mga kapatid, ay bantayan ang sarili. So, guard constantly. Less pride. Spring up and obtain supremacy. So ito yung pangalawang payo ni Mrs. White, bantayan ang sarili. So dumepende sa Panginoon, bantayan ang sarili, mga kapatid. At pangatlo, na pinapayo ni Mrs. White dito na aking nakita sa aking reflection ay yung watch and pray. Yung palagi sa bagay, kapag ikaw ay dumepende naman sa Panginoon, talagang bantayan mo ang iyong sarili at talagang palaging mapanalanginin sa Panginoon. Kasi nga napakahirap mga kapatid, yung ang pag-angat sa buhay ay nandyan ang malaking panganib. Pero mga kapatid, iyaan ang gusto. Bagay, kung titignan naman natin ang Biblia, marami mga taong nakaangat sa buhay pero nananatili silang mapagpakumbaba at talagang mapagbigay mga kapatid. Marami yan sa mga karakter sa Bible. Kung titingnan ay talagang maangat ang buhay nila. Kaya nga mga kapatid, ang pandito, talagang kaya sabi ng ating Panginoon, where your treasure is, your heart there will be also. Bakit mga kapatid? As his imagination take holds upon things unseen, and he contemplates to the joy of the hope that is set before him. Ibig sabihin mga kapatid, ay yung ating titignan, bagamat ang tao ay nakakaangat sa buhay, bagamat magara ang sasakyan, maganda ang bahay, bagamat talagang nasa kanya na lahat ng mga bagay, pero wag pa rin natin titingnan yung mga bagay na nakikita. Kaya nga ipinapayo ni Mrs. White, ating ituon pa rin ang ating mga mata. Bagay, sabi naman ng Colossus yan, sinabi naman ng Biblia yan, na wag nating ituon ang ating mga paningin sa mga bagay na nakikita, kung hindi yung mga bagay na makalangit. Bagamat ang tao ay maraming kayamanan sa lupa, pag-angat sa buhay, pero lagi pa rin niyang itutuon na pansamantala lang talaga ang lahat ng
ng paglago sa lupang ito. Pansamantala lang ang pagyaman sa lupang ito. Kasi ang pinakamainam talaga mga kapatid ay magtapat sa Panginoon. So mga kapatid, ingatan, bantayan ang sarili. Dumepende sa Diyos. Tingnan natin mga kapatid yung humility and spirituality. Saka sa opposite nito, pride and selfishness mga kapatid. So yun po. Go back to you, Pastor Lego. Maraming salamat po, Pastor Nelson, sa napakagandang reflection at paalala. Tunay nga po, mga kapatid, na masarap umangat sa buhay. Pero meron din pong panganib na ating din pong haharapin. Pero sa karanasan ay binahagi ni Pastor Jerry ay isang napakalaking pagpapala at humble ang halimbawa ng binigay ng ating sponsor o donor na nangyayari kasi po ay pag tayo ay maraming naisi-share ay nais nating makilala at makita tayo. Kaya sabi ni Pastor Nelson ay opposite naman ang kabaliktaran po ay yung pride at yung ating pagpapakumbaba ay nawawala. Mga kapatid, meron po ba dito sa inyo na nais po mag-share, magkwento ng inyong karanasan na ibahagi po ngayong umaga? Kasi po nais ko pong basahin ang mga sa ating chat box dito po sa umagang ito. Sabi po ni Brother Simon, Pastor Jerry, pwede magbabasa na po ba ako o hintayin ko po muna mag-share yung ibang mga kapatid? Pwede na po kayo magbasa, Pastor. Sa inyo. Sige po. Salamat po, Pastor. Sabi po ni Brother Simon, money is a terrible master, but an excellent servant. Ang mga ibang kapatid ay bumabati po sa atin dito na Happy God's Morning po sa lahat. Si Sister Risa, forward po ng message ni Brother Melvin from ni Risa Francisco. Sabi po, tama po Pastor Jerry Stabilio. Maraming tukso ang ginagawa ng pag-unlad sa tao kahit sa mabuting mga hangarin, mas madalas hindi sa Panginoon. Nakafocus ang isip at gawain. Salamat po sa Diyos na may likha at hindi niya ako pinabayaang mapalayo sa kanyang mga aral ng pagiging mabuting katiwala. Purihin po, Sister Nerissa. Ganun din po ang pagbati po ng ating mga kapatid, si Sister Net, si Brother Jonathan, at iba pa po mga kapatid po natin ay narito. Ang sabi po dito mga kapatid, ang kasaganahan ay panganib sa espiritual na buhay. Ang material na kayamanan at papuri ng tao ay kadalasang nagdadala ng espiritual na panganib sapagkat marami nitong ilayo ang isang tao sa pagpapakumbaba at pagdepende sa Diyos. Ang tunay na lakas sa espiritual ay napapanatili sa pamamagitan ng malalim na kamalayan ng sariling pangangailangan at ganap na pag-asa sa banal na patnubay. Isang gabay na mas madalas matagpuan sa mga taong may kakaunting ari-arian o karangalan sa mundo. Sa pagpapatuloy po, ang papuri ay maaari magbunga ng pagmamataas. Ang pagpupuri at pagkilala, lalo na sa mga matagumpay na espiritual o pamumuno, ay maaaring maghatid sa damdaming pagiging mataas at espiritual na pagmamataas. Maging ang mga pinapaboboran ng Diyos ay hindi ligtas sa tukso ng pagpapalalo. Kaya't kailangan laging magbantay at maging magpakumbaba. Pangatlo po, ang pangangailangan ng pagsusubaybay at pagbabantay. Ang mga tumatanggap ng malaking karangalan
ay kailangan ipanalangin at panagutin ang kanilang espiritual sa komunidad. Dapat nilang ituon ang kanilang puso sa mga bagay na walang hanggan kaysa maghangad ng papuri sa tao at manatiling mapagpakumbaba, nilalabanan ng tukso ng mangibabaw at manipulahin ang iba. Kaya po, ang paalala po ni Pastor Nelson, ituon natin ang ating isipan sa langit, mga kapatid, at tayo ay patuloy magpakumbaba at magdepende sa ating Panginoon po. Meron pa po dito, mga kapatid, na ito po ang sabi ng Biblia na dapat po nating ingatan ang pagunlad sa material, ang paglimot sa Diyos sa panahon ng kasaganahan. Yan po ang una na makikita po yan sa libro po ng Deuteronomy chapter 8, 10 verse 14. Pangalawa, ang mapagdayang kalikasan ng kayamanan. Mababasa po sa Marcos chapter 4 verse 19. Ang pangatlo, ang labis na pagtitiwala sa kayamanan ay hadlang sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Makita po natin sa Mateo chapter 19 verse 23-24. Ang panghuli po, ang pang-apat, pagtitiwala sa kayamanan imbis sa Diyos. Mabasa po yan sa Kawikaan chapter 11 verse 28. Ito po ay the cycle of complacency, mga kapatid. Kaya napakaganda po ng mga paalala sa atin sa umagang ito. Sa pagpapatuloy po, galing po kay Sister Leonora. May iwasan po natin ang pagkakataon ng pride. If we would always acknowledge that every blessing is from God and God is the owner of everything. Amen. We should always be humble and be grateful to the source of everything and be faithful in being a good steward of all the things is given us. Purihin ang ating Panginoon. Napakaganda po ng ating reflection ng ating kapatid na si Sister Lorna po. Okay, sa sunod po, basahin ko po, mga kapatid. Sabi po ni Sister Irma, sabi po dito, wag po sanang ang kayamanan ang magpahiwalay sa ating Panginoon. Matakot po tayo sa ating Panginoon na lumikha sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Be humble always, God first morning po. Meron pa po ang sabi po dito, galing po sa ating headquarters, maging dalangin nawa natin ang Panginoon ni Jabez, mga kapatid. Sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Pastor, panalangin. Apo, panalangin po, panalangin. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako'y naway inyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang inyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiling. Kaya ito po ang panalangin ni Jabez na isa po magandang halimbawa sa bawat isa sa atin sa umagang ito na blessing na meron po tayong kayamanan. Pero tandaan natin, mga kapatid, ituon lalo natin ang ating isipan, lalo na po yung ginawang halimbawa ni Pastor Jerry Stabilio. Huwag niyo pong ipakilala ang aming sarili kung hindi ang lahat ng blessing ito ay sa ating Panginoon. Naging instrumento lang kami at ito ay hindi po namin pag-aari kung hindi ito ay galing sa ating Panginoon. Meron pa po, mga kapatid, from Marisa Oliveros. Amen po, Pastor. Totoo po yun, ang pera ay dapat nating gamitin sa magandang paraan sa gawain ng Diyos. Wala pong kinikilalang Diyos ang taong mapagmataas at makasarili. Kaya
Salamat po mga kapatid. Meron pa po ba dito sa inyo na nais po mag-share po ng reflection sa ating pong pinag-uusapan po ngayong umaga mga kapatid? Yan po ang ating pong mga nabasa sa ating chat box sa umagang ito. Time check, Pastor. Time check. Yes po. Time check po ay 5:04 mga kapatid. Opo. At meron pa po dito na sabi po, a prayer request pa pala po ito ni Pastor Joel Pilartos. Okay? Ang oras po Meron natin pa ay alas 5:04 na po ng umaga. Purihin ng Diyos sapagkat napakaganda po ng ating mga pinag-uusapan sa ating pong pag-aaral ngayon pong umaga. Mainit po ito mga kapatid at sana po ay maging maingat po tayo sa atin pong pagbibigay ng mga komento o maaaring pagtanaw sa ating mga kapatid na nasa angat na kalagayan. Lang po ang ating pong mensahe dito sapagkat tayo rin po ang magiging dahilan kung bakit sila po ay tumataas ang pride sa paraan ng ating pong espesyal na pakikitungo sa kanila. Hindi ko po sinasabi na wag tayo magbigay ng treatment sa kanila, special treatment na katulad ng ibinibigay sa iba. Kundi, yes, talagang dapat po tayong lahat ay balanse ang ating relationship sa lahat. Kung paano tayo nakikitungo ng normal sa iba't ibang mga kalagayan ng ating mga kapatid, ay tuloy-tuloy lang po natin yon. Kaya ang masakit lang po talaga, yun ay ating, siguro baka bahagi na rin po na ating kultura na hospitable, ay nabibigyan po talaga natin ng mga pakikitong kakaiba ng ating mga kapatid na ganito ang kanilang kalagayan. Kaya mag-iingat na lang po tayo mga kapatid. At kung naghahangad po kayo na maging angat ang buhay ninyo isang araw, huwag niyo niyong kalilimutan itong dalangin ni Jabez. Kasi si Jabez po ay nanalangin din na siya po ay pagpalain ng ating Panginoon. Pero iba ho ang kanyang purpose ng kanyang panalangin. Panalangin po ni Jabez ay para lumawak yung teritoryo niya, na yun po yung tinatawag nating missional prosperity. Mga kapatid, may purpose yung kanyang Amen. yung prosperidad. Gamitin niya na magandang impluensya ang kanyang pagiging may kaya. No? Gamitin niyang potential niya para i-reach out ang iba sa kanyang potential. Yan. Alright. Sa banda ho ng Olongapo at Arayat ay marami po tayong mga kapatid na kilala ko rin po doon na ganito ho ang attitude nila. No? Handa ho silang ibigay sa pangangasiwa ng institusyon ang kanilang mga pinangangasiwaan para po sa pagsulong na balanse ng gawain ng Diyos. Mga nagpapatayo ng school, nagdo-donate ng mga tawag dito mga kapatid, handa nilang ipasakop ang kanilang mga ari-arian, ipa-take over sa pangangasiwa ng ating misyon para sa pagtatayuan ng mga kapilya, no? Ayan. Sino sa atin dito ang naging biktima na ng kinausap kayo na ibibigay po ang ganyan ng isang bagay sa simbahan, pero ang gusto nila ay ilalagay yung pangalan nila sa upuan. May mga ganyan no? Paano ba natin pinakikitunguhan yun? Mahirap po yun mga kapatid, mahirap yun. Hindi ko alam paano yan, pero wag natin huhusgahan ha. Alam po ninyo, kung tayo naman po na narito, na nag-e-educate po tayo dito, hayaan na po ninyo yung church ang mga ngasiwa niyan. No? Merong iba ay may attitude ba na, na gusto ko kulay pink.
Pag hindi kulay pink, di na lang ako magbibigay ng pintura. Yung mga ganon. Mga ganon po ba? Gusto ko kulay green ang bubong. Kung hindi nyo susundin, ay sa iba ko na lang ito ibibigay. Mga ganon yung mga tirada ng iba eh. Magunos dili kayo mga kapatid. Pag-aralan po natin mabuti ang mga patnubay na ito. Ito ang mahirap dito sa ating kalagayang ganito. Ang mga panganib po yan, kinukontrol natin ang desisyon ng church. Kapag may kaya tayo, mapapansin po ninyo yung mga taong mayroong kakayanan na mag-share sa gawain ng Diyos, ang panganib po ay madalas na kinukonsulta. Ganun po ba? Tanungin muna natin si ganyan, tanungin muna natin. Kasi pag hindi nagustuhan yan, ganyan. Natatakot yung church kumilos kasi gusto mo nang konsultahin yung may kakayanan. Kasi siya maraming na i-contribute. Ay, hindi normal yung church pag gano'n mga kapatid. Hindi normal. Kumilos kayo na parang church talaga. At yan naman ay ibinigay ng ating mga kapatid sa pagtitiwala. Nagagamitin natin yan sa pagsulong ng gawain ng Diyos. Sige. Madami na ako nasabi. Baka sumobra na. Salamat po mga kapatid. Pastor, pakilala na natin. Parang wala na sasabihin yung mga kapatid. Sige po, Pastor Jerry. Aking pong ipinapakilala sa inyo mga kapatid ang ating pong speaker sa ating pong Council on Stewardship ngayong umaga. Siya po ay isa po sa ating elder sa iglesia po ng Olongapo Seventh-day Adventist Church. Siya din po ang communication leader natin sa iglesia. Napaka-aktibo at very supportive po sa gawain ng ating Panginoon. Ang ating pong speaker ay si Elder Langley Ancheta. Brother Melvin, naka-ready po ba kayong God First video? Siya ang may-ari ng langit at lupa. November 30. Offertory Reading Devotional. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Kawikaan Kapitulo 10, versikulo 22. Ating nasumpungan ang unang pagbanggit sa pag-iikapo sa aklat ng Genesis sa Lumang Tipan. Sa pinakasimula ng Kabanata 14, may isang paglalarawan ng kaakit-akit na pagtatagpo sa pagitan ni Abram, ang ama ng bayan ng Hebreo, at sa isang haring nagngangalang Melchizedek, na saserdote ng kataas-taasang Diyos. Kababawi lang ni Abram ng kanyang mga nasamsam mula sa kanyang kaaway. Binigyan siya ng saserdote ng espesyal na pagpapala at tulad sa pagkakatala sa Genesis Kapitulo 14 versikulo 20, ibinigay sa kanya ni Abraham ang 10 bahagi ng lahat. Makikita natin ang mapagpasalamat na patriarka, itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ni Melchizedek ang 10 ng lahat ng kanyang pakinabang. Subalit bago ang pag-iikapo, tumanggap si Abraham ng 3 tagubilin mula kay Melchizedek. Una, dumarating ang pagpapala bago ang katapatan. Ang wika ng talata sa Biblia na sinabi ni Melchizedek, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos. Genesis Kapitulo 14 versikulo 19. Naniniwala ang teolohiya ng Adventist na unang nagpapala ang Diyos, pagkatapos bilang tugon sa pagpapala ng Diyos, tayo'y tapat. Hindi ang kabaliktaran, tulad ng naniniwala sa teorya ng kasaganaan na gustong ituro, na may pagkukunyaring tukuyin ang pagpapala sa pamamagitan ng positibong kaisipan bilang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ikalawa, pag-aari ng Diyos ang lahat. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Genesis Kapitulo 14 versikulo 20. Pinaniniwalaan ni Melchizedek na dadalhin ni Abraham ang 11 na nagmamay-ari ng lahat na nasa kamay ni Abraham. Walang taong maaaring mag-iisip na mayroon siyang pag-aari, kahit siya ang nagtayo nito, sapagkat tayo'y nilalang na ipinanganak at umiiral sa lupang ito,
Salamat sa kapangyarihan ng paglikha ng Diyos. Ikatlo, iniligtas tayo ng Diyos buhat sa kamay ng ating mga kaaway. Genesis Kapitulo 14 versikulo 20. Pinaalalahanan ni Melchizedek si Abraham na hindi siya mandirigma at hindi rin nangunguna sa mga kawal. Naging posible lang ang pagtatagumpay laban sa 4 na kaharian dahil ang Diyos ang kasangkot sa labanan. Habang ating sinasamba ang Diyos sa araw ng Sabbath at samantalang atin isinasauli ang ating mga ikapo at mga handog, ating pinatitibay na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa buong sanlinggo at buong isang buwan. Panawagan. Sa paglipas ng panahon, ang pag-iingat ng Sabbath at pagsasauli ng ikapo at mga handog ang naging tanda ng pagtatalaga ng lahat ng mga tumatawag sa Diyos sa langit. Tinawag tayong lahat upang makibahagi sa kasaganaan ng Diyos. Siya na masaganang mapagkaloob ay nagnanais na maging mapagkaloob din tayo. Siya na nagbubuhos ng kanyang pagpapala sa atin ay nagnanais din na ibuhos natin ang ating pagpapala sa iba. Amen. Happy God First Morning. Welcome po sa ating pong devotional sa umagang ito. Isang pagbati po mula sa Olongapo Seventh-day Adventist Church. Nice ko pong batiin at welcome ang bawat isa sa ating pong Zoom at patuloy na dalangin po namin na ang bawat isa po ay nasa magandang kalagayan. Ngayong umaga po ang ating pong discussion ay magmumula sa Counsels on Stewardship, Chapter 30, The Danger of Prosperity. Sino po ba sa atin ang may pagnanais na mag-prosper o makamit ang prosperity? Sino po sa inyo ang may pagnanais na magkaroon ng kayamanan, mga pag-aari, property, o magkaroon po ng power o kapangyarihan? Tunay nga po na minsan po sa buhay natin, ito po ay ating pong ninanais o ating pong nararamdaman. Ngayong umaga po, nais ko pong basahin ang phrases na ito na sabi po dito, Lucifer takes advantage of a person's desire for more wealth. He uses wealth to separate people from God and eternity. And God uses wealth as a way to measure the depth of your love for Him and to unite you with Him for eternity. Tunay nga po mga kaibigan na habang nararanasan po natin ang prosperity na ito, ang kayamanan o ang kapangyarihan na meron po tayo, ang kaaway po ay ginagamit ito, ang mga bagay na ito upang tayo po ay ilayo sa ating Panginoon. Pero ang Panginoon po ay ginagamit din po ito upang maging sukatan kung gaano po ba natin siya kamahal, mga kapatid. At nais po niya na subukin ang bawat isa at dalangin po ng ating Panginoon na sana daw po ay manatili tayo nagtatapat hanggang sa kanyang pagdating, at habang tayo po ay nakakamit ang prosperity na ito. Ngayong umaga po mga kaibigan, mga kapatid, under po ng chapter 30, Danger in Prosperity, ang aking pong topic ay magmumula po sa page 138, In the Valley of Humiliation. It is not the empty cup that we have troubled in carrying. It is the cup full to the brim that must be carefully balanced. Sabi po dito, it is easier to manage life when we have a little than we have much, than when we have much. Abundance brings the risk of pride, self-reliance, and moral imbalance. The cup full to the brim represents prosperity, power, or influence. Things that are good but dangerous if not handled carefully. Mga kaibigan, mga kapatid,
kung mapapansin niyo po, kung kayo po ay may hawak o tangan-tangan na cup, kapag kokonti po yung laman ng tasa na ito, madali po o mabilis po tayong kumilos. Pero kapag punong-puno ang tasa na ito hanggang ibabaw, maingat at dahan tayong kumilos para hindi po matapon ang mga bagay na ito. Minsan po, kapag punong-puno o ang tangan natin ng ang buhay natin ng punong-puno ng kayamanan o ng kapangyarihan, minsan po mahirap po tayong kumilos. Andiyan dyan po, pwede po natin magkaroon tayo ng pride, nagkaroon tayo ng tiwala na sa ating sarili, at magkakaroon po tayo ng moral imbalance. Yung pong cup full of to the brim, it represents prosperity, kapangyarihan, influence. At minsan po, ang prosperity na ito, mga kapatid, mga kaibigan, nagiging dangerous sa buhay natin kapag hindi po natin siya nakahandle ng maayos. So ito po yung magandang explanation po sa phrase po na ito. Affliction versus prosperity. Affliction and adversity may cause much inconvenience, but it is prosperity that is dangerous to our or to spiritual life. Hardship can humble us and drive us to seek God. But prosperity, while comfortable, can subtly lead people away from dependence on God. It can awaken pride and the illusion of self-sufficiency. Minsan po sa buhay natin na pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, mga paghihirap, ito yung mga panahon na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Ito yung mga panahon na humihingi tayo ng tulong, nananalangin, at dumedepende tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero kapag nararanasan natin ang prosperity, yung nararanasan natin yung okay lang ang buhay, masaya, hindi tayo naghihirap kasi meron tayong kayamanan, tayo ay makapangyarihan, maganda yung ating posisyon. Minsan po, mga kapatid, ito po yung panahon na hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon. Ito yung komportable tayo na tayo ay nakadepende na lamang po sa ating mga sarili at hindi tayo dumedepende sa ating Panginoon. At ito po yung mga panahon na ang pride at ang pagdedepende sa ating sarili ang nangingibabaw, mga kapatid. Ito po ang pinagkaiba po ng affliction versus prosperity. Ito po yung mga pagkakataon na kapag ang prosperity ang nangibabaw sa ating mga buhay, lalo po tayong lumalayo sa ating Panginoon. At sa susunod pong slide, the need of spiritual maturity. Unless the human subject is in constant submission to the will of God, prosperity will surely arouse the natural inclination to presumption. Sabi po dito, this line highlights the human tendency to become arrogant or complacent when life is going well. Tama nga naman po, no? Pag nararanasan natin na okay naman, kaya naman minsan talagang binabaliwala na natin ng Panginoon. Okay na, kaya ko na to, sarili ko, okay naman, naidadrive ko naman ng maayos ang buhay ko. So, nawawala na tayo ng ating pong dependence sa ating Panginoon. Sabi nga dito, spiritual safeguards like faith, humility, love, and submission to God are essential to resist this tendency. So, mga kapatid, nais po ng Panginoon na huwag tayong lumayo sa ating Panginoon sa panahon na tayo po ay nagpa-prosper sa ating mga buhay. Minsan po ang ating pong pananampalataya, ang ating pong pagpapakumbaba at ang ating pag-ibig o ang pag-submit natin sa Panginoon ay nawawala sa mga panahon na ito. At nais po ng Panginoon na patuloy na bagaman tayo po ay nagpa-prosper or nagkakaroon ng magandang estado sa ating mga buhay, ay nais po niya na patuloy na tayo daw po ay lumapit sa Kanya at wag nating i-resist
ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Ano nga po ba ang dapat natin gawin sa panahon na tayo po ay nagpa-prosper? O may mga tao po na nagpa-prosper, mga kapatid. Sabi dito, praying for those in power. Our prayers need most to be offered for the men in high places. They are entrusted with prosperity and influence. Napakaganda, mga kapatid. Sabi dito, leaders and those in authority face greater spiritual risks, not just because they have power, but because people assume they are wise and capable. The passage urges the church to pray for leaders because they carry heavy responsibilities and face strong temptation. Napakagandang gawain, mga kapatid. Kung patuloy na meron tayong mga leaders na nagpa-prosper, sila na may nasa authority, sila na merong kapangyarihan, sila din siguro na merong pong kayamanan, mga kaibigan, mga kapatid, sila daw po ay dapat po nating ipanalangin. Ano? Dapat patuloy natin silang ilapit sa Panginoon. Huwag nating hayaan ang kaaway ang kumilos sa kanila na sila po ay lumayo sa Panginoon at dumepende sa kanilang sariling kapangyarihan, sa kanilang posisyon, sa kanilang sariling kakayanan. Isipin nila na kailangan nila ang Panginoon. Tunay nga po na tayo bilang church, tayo na malapit sa ating Panginoon, ipanalangin natin ang ating mga leaders, ang mga leaders sa ating church, ang mga leaders sa ating local government, ang leaders sa ating pong higher government, mga kapatid. Patuloy na ating pong sila po ay panalangin upang i-resist nila ang kaaway, dahil tunay nga po na sila po ang ginagamit ng kaaway upang magawa ang kanilang pong layunin ng kaaway sa mundong ito, mga kaibigan, mga kapatid. So let us pray. Let us pray for these people na nagpa-prosper, at lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na nasa leadership o may mga kapangyarihan. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, sabi dito, there is safety in humility. In the valley of humiliation, there is comparative safety. No? When people are humble and dependent on God, they are spiritually safer. The valley of humiliation is a symbolic place of modesty, teachability, and reliance on God. Contrast to the lofty pinnacle of human pride. Napakasarap pakinggan, mga kaibigan. Tunay nga po na ang pagpapakumbaba at ang dependence sa ating Panginoon ay napakagandang spiritual na karakter ng bawat isa po sa atin. At ang valley of humiliation, sabi dito, is a symbolic place of modesty, teachability, and reliance sa ating Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, tunay po na ipanalangin natin ang mga kapatid natin ng mga leaders, ang mga kaibigan natin na may mga kapangyarihan, ang mga kaibigan natin na nagpa-prosper sa kanilang mga buhay, na patuloy na maranasan nila ang pagpapakumbaba at ang dependence sa ating Panginoon. Patuloy natin silang ipanalangin, mga kaibigan. At ang aking warning, ang final warning, mga kapatid, sabi dito, unless such men feel their need of an arm stronger than the arm of flesh, they will fall. Sabi dito, no matter how strong or wise someone appears, without God as their support, they are vulnerable. Tunay nga po na kahit na anong talino, anong galing, anong kapangyarihan meron ng isang tao, kung wala ang Panginoon bilang suporta sa kanilang buhay, mga kapatid, ang isang tao po ay hindi magtatagumpay. Lalong-lalo na kung ang pride, distorted judgment, and spiritual downfall await those who trust in themselves more than God. No? Kung tayo daw po ay higit na nagkakaroon ng pride, distorted judgment,
spiritual downfall dahil tayo patuloy na nagtitiwala sa ating sarili more than sa ating Panginoon. Mga kapatid, tunay na hindi tayo magtatagumpay. Yan po ay napakagandang warning po sa bawat sa atin. And in summary, mga kaibigan, mga kapatid, ngayong umaga, sabi po dito, prosperity, though desirable, is spiritually dangerous unless we remain deeply dependent on God. Especially for leaders who must be upheld in prayer, lest their influence become a source of downfall rather than blessing. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayong umaga, aking dalangin, patuloy na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Bagaman nararanasan natin na tayo po ay nagpa-prosper, tayo po ay nagkakaroon ng yaman, tayo ay nabibigyan ng posisyon bilang leader, tayo po ay nagkakaroon ng kapangyarihan bilang leader. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag nating hayaan na tayo po na ang kaaway ay kumilos sa ating mga buhay at tayo po ay lumayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito po ang panahon na dapat daw po ay patuloy na tayo po ay lumapit sa Kanya. Humingi ng tulong at kapangyarihan at gabay. Po? At bilang mga mananampalataya, mga kaibigan, mga kapatid, as a church, we must pray for our leaders. The leaders who have responsibilities. The leaders na meron pong kapangyarihan at katungkulan para sa ating church, sa ating bansa, sa ating community. Dapat po natin silang ipanalangin. Ipanalangin natin ang bawat isa na huwag na ang prosperity ito o ang kapangyarihan na ito, ang kayamanan na ito ay ilayo sila sa ating Panginoon at gamitin ng kaaway upang sila po ay tunay na hindi magtagumpay at sila po ay dumepende sa kanilang sariling lakas at kapangyarihan. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa sa umagang ito, patuloy na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Huwag po tayong dumepende sa sarili nating lakas. Huwag po tayong dumepende sa sarili nating kakayahan. Tayo po ay magpakumbaba at lumapit sa ating Panginoon upang tayo'y Kanyang gabayan sa araw-araw ng ating mga buhay. Mga kapatid, patuloy natin pong ipanalangin ang bawat isa. Patuloy nating ilapit ang mga leaders ng ating church, ng ating community, ng ating bansa. Dahil po sila po ay may responsibilidad at wag na gamitin ng kaaway ang mga bagay na ito upang sila po ay hindi magtagumpay at mapahamak ang ating pong church at ang ating pong community at ang ating pong ang ating bansa, mga kapatid. Dalangin ko na patuloy na tayo magdalanginan at dalangin ko na patuloy na tayo po ay dumepende sa atin Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay. Muli, happy God first morning po sa bawat isa. This is my Amen. prayer. Amen. Amen. Thank you po, Elder Langley Ancheta. Amen, mga kapatid. Ayan, magandang lesson, para na pinaka continuation, parang continuation nung chapter. Actually, yung chapter kasi isang buo about sa humiliation, So, kaya yan ang sumunod na lesson patuloy, At patuloy na sinasabi doon na meron tayong may delikado talaga sa tagumpay, Sabi dito, paalala ito sa atin na ang tagumpay ay mas mapanganib kaysa sa kahirapan. Sino ba naman ang ayaw ng tagumpay, mga kapatid? Ayaw ko na sa kahirapan, ganun. Pero gusto ko naman kahit paano umangat, diba? Pero may babala. Maganda, may babala na sa atin. Alam na natin, para maiwasan natin yung mga danger kapag tayo umangat na, po. Saan danger yon? Sa aspetong espiritual. May delikado sa espiritual, po. Ang impluensya at karangalan ay nagdudulot ng tukso ng kayabangan at pagiging self-reliant. Ayan na po. Pag umangat yung tao, position, financial,
nagiging mayabang at self-reliant, kung bang parang kampante, no? So sabi dito, ang kaligtasan ay nasa pagpapakumbaba at patuloy na pagdepende sa Diyos. Kaya delikado, no, yung mga umangat position, ang position. Dati mabait naman, nung na-promote ay yumabang, naging boss. Delikado, no? So, ano sabi sa lesson? Kailangan natin silang ipanalangin, mga kapatid. Ipanalangin natin, huwag yung tuligsain, ano po. Ipanalangin natin. Yan ang lesson natin, no? Pakisama po muli sa panalangin ang aking apo na si River, na gumaling na po, nalubusan ng kanyang lagnat. Ako, medyo nauubo rin ako ngayong umaga, no? Sige, sama natin sa panalangin. Si Ma'am Nora, bigyan ko ng sobre para sa COP ang aking anak na lalaki na nagwo-work sa Manila. Ang sabi ko po sa kanya, ilagay niya agad ang kanyang tithes and offering na sobre tuwing payday nila. At iyon ang kanyang ginawa. Narito ngayon para i-offer bukas sa Panginoon ang kanyang tithes and offering. Praise the Lord, mga kapatid. Sa Diyos ang kapurihan, Ma'am Nora, ano po? At nawa mas maunawaan na inyong anak kung bakit niya ginagawa yan, ano? Kung bakit niya ginagawa yan. Ayun ay pagkilala sa Panginoon bilang may-ari ng lahat ng atin, kung anong meron tayo sa buhay, at bilang pagkilala niya sa Panginoon na may-ari ng kanyang buhay at ng kanyang trabaho, ng kanyang financial, ibinabalik niya 10 para sa Panginoon at nagpapasalamat siya ng higit pa sa kanyang pagbabalik na 10. So yan, ano, at maganda rin na maunawaan niya na huwag siya matukso sa lalabas sa kanya, kundi yung natira pa ay mas malaki. Kasi maraming ganyan na tutokso sa nasasabit sa panghihinayang, ano, panghihinayang. So may natira pang 80, ano po. At maunawaan din niya na gagawin niya ito ng tapat, ano, kasi baka mamaya matukso siya ni Satan, no, na huy, bawasan mo ng kaunti, hindi na yan mapapansin sa church. Mga kapatid, wag natin sayang kapag dinaya natin, lalo na yung tithes, ano, sayang naman. Na binabantayan tayo ng Diyos, nakikita niya. Yan ang palagi kong tinuturo dito sa mga anak ko at aking asawa, na kung magbibigay ka ng tithes, sigurado yung 10% yun, huwag mo na babawasan, dahil delikado. Kaya masarap na turuan, Ma'am Nora, yung mga pamilya muna natin, ano. Turuan natin, huwag natin iwanan sila, no. Yun lang, pag ayaw makinig, meron kasi akong tinuruan na ayaw makinig, ano. Hindi ko naman sila pwedeng pilitin. Sabi ko nga, Panginoon, hindi nga namimilit eh. Tayo pa kaya. Ako lang yan, nag-share lang naman. Mag-share lang ang kaya kong gawin, ano. Pero ang pamimilit ay hindi kaya natin yan. Kahit ng Panginoon, hindi tayo hinayang mamilit. Yan ang sinagot ko sa aking sineran, ano, nung nakaraan lang. So anyway, masaya ako nakapag-share ako kaya at papaano. Ngayon, kung hindi nila matanggap, pwede Holy Spirit na po ang bahala sa kanila. Sige po, mga kapatid. Tama po, mga kapatid, tayo lagi tayo sa Diyos sumandig upang di tayo maligaw. Yan ang number 1 na lesson doon sa ating pinag-aaralan sa kahapon tsaka ngayon. Sumandig sa Panginoon. Dahil pag hindi, maududulas ka talaga, mapapalayo ka. So tayo manalangin, mga kapatid. 30 seconds ulit ang ating silent prayer, and then itutuloy ko po. Let us pray, mga kapatid. Okay, tayo manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kami ginising
binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Ito ay napakalaking blessing na para sa amin sa araw na ito. May chance kami na makapagbago. May chance kami na matutunan ng mga hindi pa namin natutunan. Salamat sa lesson ng paalala sa umaga na ito, sa pagpapatuloy, at kami ay nalaman namin ang danger ng paglago at pagangat. Salamat sa paalala na maaari kaming mapalapit sa inyo kung ang aming pamumuhay ay tumataas, sapagkat kami maaaring mapalayo sa inyo sa pamagitan ng pagdepende sa aming sarili. Nawa, dakilang Diyos, lahat naman kami ay gusto namin na umangat ang aming buhay. Samahan kami ng Holy Spirit na sa aming paglago patuloy pa rin kami dumepende po sa inyo, sapagkat sa sarili namin kakayanan wala po kaming magagawa, at mas maranasan naman namin ang pag-angat sa buhay na nakadepende po sa inyo, at makapagbahagi din naman kami sa iba. Salamat sa pagkakataon na ito na muli kaming matuto, at ito ay aming tataglayin, treasure ang karunungan na ito, sapagkat ito hindi nawawala. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, ang aming mga kapatiran ay mga kasama namin na nanalangin. May mga pangalan kami na aming mamahal sa buhay na nais namin ilapit po sa inyo. Tunay na ang pag-share lamang sa kanila ang aming magagawa. Ngunit nasa kanila pa rin ang pagdidesisyon. Nawa, ang Holy Spirit nawa ang kumilos sa kanilang mga puso, na kanila kayong maunawaan, makilala bilang isang personal na tagapagligtas. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang mga prayer request ng kapatiran. Nauna si River na nilalagnat pa rin. Hipuin niyo po siya patuloy na yung pagpagaling na kamay, ibalik ang kanyang kalakasan, ang kanyang resistensya, at sa kanyang muling paglalaro ay makilala niya na kayo nagpagaling sa kanya. Ngayon din ang sambahayan ni Ate Reby, ang kanyang buong pamilya, ang San Leonardo Church, ay inyong patuloy na pagpalain una ng karunungan upang makilala nila kayo ng lubusan at kayo ang kanilang paglingkuran. At kayo din ang sambahayan ni Ma'am Jamie Navales, kasama si Brother Panoy, na siya ay nakakumpain pa rin, at hipuin po siya na yung mapagpagaling na kamay. Gayun din ang sambahayan ni Nati Milen Masiklat, si Kuya Rick, sa kanyang kalusugan. O dakilang Diyos, patuloy namin sinasama sa panalangin. Gayun din ang pamilya ni Brother Kevin Mactal, si Daddy Poge, Ate Janice, sa kanilang kalusugan. O dakilang Diyos, ay patuloy nyo rin po silang pagpalain ng malusog na pangatawan. Dalangin din namin ang si Charlene Lacanilaw sa kanyang kagalingan at kalakasan. Siya po ay nakikipaglaban sa kanyang critical illness sa mga sandali na ito. Kayo po ang kanyang kasama, o dakilang Diyos, kaya siya ay magtatagumpay. Aming kiniklaim na kanyang paggaling ay bibigyan niyo po sa kanya sa inyong tamang panahon, sa inyong ayon sa inyong mga pangako. Kaya din dalangin namin ang sambayan ni Sister Neneng, yung kanyang mama Irene Elpang Buena, kanyang kalusugan, si Jelly Bicutay Cantare, si Divine Grace, at gayon din si Lovely Heart, o dakilang Diyos, na nasa NMC. Nawa, ipuin din siya patuloy na yung mapagpagaling na kamay, o dakilang Diyos. Gayon din ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang kanyang buong pamilya, mga anak, ang kanyang mga mahal sa buhay, patuloy na pagpapala ng kalusugan kanilang maranasan. Gayon din ang sambahan ni Ate Lorna, Kuya Bobby Paa, bagaman walang pasok, sila ay samahan at ay pagkaloob pa rin ang kanilang pangailangan sa bawat sandali. Ang sambayan ni Ma'am Nora Cabiedes, kasama na yung kanyang pag-share sa kanyang mga anak, ang kanyang pasalamat, at ang kanyang anak ay tumugon sa kanyang payo. At ito lamang aming magagawa sa aming mga mahal sa buhay, magpayo at nag-share at manalangin. At salamat sa Holy Spirit na tumugon sa pagtulong sa kaisipan ng kanyang anak, naunawaan niya ang sinare sa kanya ng kanyang mama. Dalangin din po namin ang iba pa naming mga kapatiran, ng sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ang kapatiran ng sambahayan ni Sister Elena Pablo, kasama niya kanyang mamahal sa buhay.
Gayon din sa nanay Nerissa, si Brother Reynaldo Eusebio, kanyang buong pamilya, si Veronica lalo higit, si Liwayway Erelia at Romnick Erelia. Gayon din ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera sa Tabacaw, ang kanilang mga pamilya sa ibang lugar at ang kanilang iglesia, mga kapatiran din doon. At ang gawain namin, dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Jenny Mendoza at ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanilang hanap buhay, ang buong iglesia ng San Antonio Church o Dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, Sister Josephine Mercado, kasama ng Piñaranda Church, Sister Teresita Ladia, Sister Mildred, gayon din ang si Sister Vicky Jimenez, ang sambayan ni Kuya Melchor Monching at Kuya Narsing Canlas, ang sambayan ni Ate Evelyn Sabat, ang sambayan ng aming mga mahal sa buhay, kasama namin na nanalangin ngayon, hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Inyo rin pong dinggin ang kanilang mga panalangin ayon sa inyong kalooban. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po, mga kapatid. Salamat sa mga prayer warriors. Ang oras ay 5:44 na umaga, sumisikat ng araw. Tayo maglakad-lakad, magpapawis, mag-exercise. At ito ay karugtong ng ating pag-connect sa Panginoon. Maging healthy rin ang ating katawan na po. So ayan mga kapatid, hanggang bukas po muli. Tayo patuloy na kumonek sa Kanya. Oy, Sabat pala bukas na. Mali ako kanina, kala ko Thursday ngayon. Napakabilis ng araw. Happy preparation day na po sa lahat pala ngayong araw na ito. Happy Vesperan po. At yaman po sa ngayong araw na ito. At hanggang bukas po muli. Magandang umaga. Put God first and you will never be last. Praise the Lord mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this